Today, we are going to continue our series, The Bible Explains, Part 18. We are going to talk about Christian death. How does the Bible explain Christian death? Kaugnay po ito sa paggunita ng undas na nangyayari tuwing November 1 and November 2. Ang tawag po nila sa November 1, All Saints Day. Ang tawag po nila sa November 2, All Souls Day. Naintriga lang ako. Ano po kaya ang pagkakaiba ng November 1 at November 2? Anong pagkakaiba ng All Saints Day sa All Souls Day? Iniisip ko talaga yan, ilang araw na kasama ang araw na ito. I really don't know. Maybe I am just thinking on top of my head, November 1 is Monday and November 2 is Tuesday. Kaya magkaiba nga talaga. Or probably, just play with me. Probably November 1, kaya tinawag na All Saints Day, ito'y para sa mga namatay na mababait. Kaya kung may kamag-anak kayong namatay na mabait, puntahan nyo ng November 1. November 2, All Souls Day, very generic. Yan po yung mga namatay na hindi kasama doon sa mga mababait. Of course, wag nyo akong hanapan ng verse. Walang verse po yan. I'm just playing with you. Pero sa totoo, hindi ko talaga alam kung ano ang obvious difference ng dalawa. Pero sa buong kalendaryo ng isang taon, nagbibigay ng petsa kung saan ginugunita po ang mga mahal sa buhay na pumanaw na. Alam nyo mga kapatid, magandang pag-usapan din po yan, lalo't napapanahon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kamatayang Kristiyano? Christian death, how does the Bible explain this? Let's commit this to the Lord first. Let us pray. Our Father in heaven, we are so very thankful for how you have guided us today. Thank you so much for the wonderful time of praise and worship. Truly, we enjoy your presence. There is nothing like your presence. There is fullness of joy, and the joy of the Lord is our strength. We commit to you this learning time as we always do, and even as we always pray. Everything that will be said and done, only for the glory of your name and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Amen. Death is never part of God's plan for man. Tandaan niyo po, hindi nilikha ng Diyos ang tao para mamatay. Ang kamatayan po ay resulta ng pagbagsak ng tao. Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 3. Man disobeyed God and then man died. Namatay ang tao, una spiritual death, and then later on nagkaroon ng physical death. Kaya po ang kamatayan ay hindi kasama sa original na plano ng Diyos sa tao. Kaya dapat ilagay po sa isip, ang Diyos ay hindi po Diyos ng kamatayan. Ang Diyos ay Diyos ng buhay at buhay na walang hanggan. Genesis chapter 3 verse 19 tells us that man, from dust you are, and unto dust you will return. Ang alabok ay babalik sa alabok. Ang bahagi ng ating pagkataong tulad ng alabok at galing sa alabok ay ang ating pong katawang lupa. Ang nasa loob ng katawang ito ay ang espiritu. Yun po yung espiritong hininga ng Diyos upang ang putik ay maging kaluluwang buhay. Ang tao po ay nakaranas ng kamatayan dahil po ang tao'y bumagsak at nahiwalay sa Diyos. So bago nagkaroon ng physical death, meron munang spiritual death. Man separated from God because of sin, then because of that, ang tao'y nakaranas ng physical na kamatayan. Hebrews chapter 9 verse 27 tells us, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment.
Interesting po yung word na appointed. Ang Greek word na ginamit po dyan ay apokemai. Ang gusto ko pong pansinin po ninyo yung ginamit na grammar ng ito po isulat. Sa original Greek grammar, ito po'y nakasulat sa middle voice. Interesting po yon. Kasi isa po sa rule of hermeneutics, interpret the text according to the correct usage of the word. Also, interpret the text according to its grammatical structure. Kaya minsan tinitignan po natin yun pong original na salita at saka yung grammar na ginamit doon sa original na salita. Ito pong apokemai ay nasa middle voice. Ano po ang significance nito? Let me explain. Meron pong 3 voices ang verb. Yung pong active voice, meron pong passive voice, at merong middle voice. As you all know, and I know you who are watching this broadcast, you know this already. Pag sinabi pong active voice, doer of the action. Pag sinabi pong passive voice from the other end is the receiver of the action. So somewhere in between the active and the passive, merong middle voice. Ang middle voice po is the result of the action that you do, you receive. Kaya ang ibig sabihin po ng middle voice, both, parehas. You are the doer and you are the receiver. Ibig sabihin, what you receive is the result of what you did. Interesting kasi yung word pong apokemai, ibig sabihin, nasa middle voice, meaning that this appointment, the appointment of death, is a result, this is an adverse reaction to a certain action. Nung kinain ng tao yung bawal na bunga, ang adverse reaction ng tao ay namatay. Remember what God said? If you eat of it, referring to the forbidden fruit, you will surely die. Kaya po yung kamatayan ng tao, resulta ng pagsuway ng tao. Mahigpit na sinabi ng Diyos, huwag kainin ng bawal na bunga, kinain ng tao, ang resulta, nagkaroon po ng kamatayan. Hebrews 9:27, it is appointed unto men once to die. So hindi ka pusa, meron ka lang isang buhay. Sabi nila, ang pusa ay merong 9 na buhay. Bagaman walang basihan, chismis lang, at sabi-sabi, may sa pusa ang tao na yan dahil hindi mamatay-matay. Pero sa totoo lang, ang tao ay hindi po pusa, hindi ka hayop, ikaw ay tao, at ang tao meron lang isang buhay. Ang sabi ng Biblia, itinakda sa tao ang minsang mamatay. And after this, yung this po, demonstrative pronoun, ang tinutukoy ng this, yung death. After death, what comes next? Judgment. Kaya po yung nanonood sa broadcast na ito, hindi ka hayop na pag namatay, game over na. Hindi po. Pag ang tao namatay, merong paghuhukom. Now, let me just explain this. Pag tinanggap mo ang Panginoong sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, hindi ka na hahatulan. Sabi ng Romans 8:1, there is now, therefore, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Why? Kasi po, hinusgahan na si Kristo alang-alang sa iyo. Hindi pwedeng dalawang paghusga. Kung si Kristo ay hinusgahan na sa krus ng Kalbaryo alang-alang sa iyo, at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, yun pong hatol ng iyong kasalanan na ipinatong sa dugoang katawan ni Kristo. Sabi ng Isaiah 53 verse 6, we all like sheep gone astray, each of us turned to its own way, the Lord laid upon Him the iniquity of us all. Lahat ng ating kasalanan ipinatong sa dugoang katawan ni Kristo. Kaya sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 5:21, He who knew no sin, what happened? Became sin, that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Nang si Kristo ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, inako ng kanyang duguang katawan ang kasalanan ng buong mundo, at nang ito po ay kanyang sapuhin sa kanya pong duguang katawan, inirelease ng Diyos ang parusa ng ating pong kasalanan, tumama sa duguang katawan ni Kristo. Ito ang mabuting balita. Pag tinanggap mo si Jesus, bayad na ang iyong mga kasalanan, pinatawad ka na ng ating Panginoon. Amen.
Kaya ang palagi po naming panawagan bago matapos ang broadcast, tanggapin mo si Jesus sapagkat si Jesus ang tagapagligtas. Hindi ka namin inaalok umanib sa aming samahan o sa aming simbahan dahil hindi po simbahan ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Jesus is the Savior. Kapag tinanggihan mo ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, ikaw ang magbabayad ng iyong kasalanan. Yun po yung judgment. Kaya ang tanging paraan para makaiwas sa judgment, pag ang tao ay mamatay, tanggapin mo si Jesus. Sapagkat si Jesus ang umako ng iyong judgment. Pag tinanggap mo si Jesus, there is no more judgment dahil hindi pwedeng bayaran ng 2 beses ang kasalanang binayaran na ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on, give Him praise, give Him praise, give Him praise, give Him praise. The cross made the difference. Can you say amen? Amen. The cross made all the difference. Dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, pag ang tao'y namatay at tinanggap mo si Jesus, wala ng judgment. Kaya ang aming panawagan, huwag kang magpahuli. Hindi mo alam kung kailan ka kakatukin ng kamatayan. Tanggapin mo ang Panginoon at ikaw ay mapatawad at magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bago matapos ang broadcast na ito, we'll give you that opportunity. Promise, you're not watching this broadcast by accident. Because of time constraint, we cannot discuss death in general. Siyempre po, pag ginawa po natin yan, aabutan po tayo ng kamatayan. Pag tinalakay natin ang lahat-lahat, dahil napakalawak po ng discussion po na yan. We will just limit our talk on Christian death or about Christian death. So how does the Bible explain this? Death was redefined by the finished work of Christ. The cross made all the difference. So we are going to look at death from the full grace perspective. How does the Bible explain Christian death? What does the Bible call this? So allow me to share with you today 5 biblical euphemisms of Christian death. 5 biblical euphemisms of Christian death. Now, bago tayo magpatuloy, maybe I'm just presupposing many of you are watching this broadcast and many of you who are in this sanctuary, you know already what euphemism is. Pero let me ask that question anyway. What is euphemism? Euphemism is a figure of speech. Sa Tagalog po, sa wikang Pilipino, ang tawag tayutay, figure of speech. I can give you the complex definition, pero since hindi naman po ito English grammar class, there is no need to do that. Let me just give you the simplest definition of euphemism. Ang ibig sabihin po ng euphemism sa pinakasimpleng kahulugan is this: making something bad sounds good. Yun pong hindi maganda ay maging maganda sa iyong pandinig. Ang salitang kamatayan hindi po maganda. Yan po yung salitang ayaw mong marinig. Understand? That is not a very good word. Ayaw mo yang marinig. Ayaw mo yang mabasa. Ayaw mo yang itawag sa iyo at sabihin, patay na. That will truly, truly hurt you. Kaya po, ang euphemism is that what is something bad, how does the Bible calls it to sound it good? So yan po ang ating pag-usapan. Let me share with you 5 euphemisms of Christian death. Ano ang tawag ng Bible
sa kamatayan na sa ating unang pandinig hindi maganda, pero promise, dahil merong biblical euphemisms, magandang pakinggan. Number one, Christian death, the Bible calls it asleep. Anong mas magandang pakinggan? Namatay o nakatulog? Nakatulog. Oo. Kaya huwag kang matutulog. Ano ang magandang pakinggan? Namatay o nakatulog? Nakatulog. Sa mga kapatid, ang tawag ng Biblia sa Kristiyanong namamatay, nakatulog. So yun po yung euphemism. Mas magaan pakinggan. Yung nanay mo, nakatulog na. Yung tatay mo, nakatulog na. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, following verses. Brothers, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep, meaning died, or to grieve like the rest of men who have no hope. Look at the next verse, verse 14. We believe, it is important what you believe. We believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep, meaning died in Him. Look at verse 15. According to the Lord's own word, we tell you that we who are still alive, who are left till the coming of the Lord, referring to the rapture, will certainly not precede those who have fallen asleep, meaning died. Consistent si Apostle Paul. Tatlong verse na binasa po natin, 13, 14, 15, ang tawag ni Apostle Paul sa kamatayang Kristiyano ay asleep o pagtulog. 1 Thessalonians 5:10. He died for us so that whether we are awake, meaning alive, or asleep, meaning dead, we may live together with Him. So hindi lang po ginamit ni Apostol Pablo yung pagtulog, ginamit niya rin po yung paggising. Awake, ikaw ay gising. So kung ikaw ay awake, you are alive. Remember, I'm alive, alert, and enthusiastic. So ikaw ay buhay. You are awake, you are alive. Sabi ni Paul, those who have fallen asleep in Christ. So ang tawag po sa mga namatay kay Kristo, nakatulog. Kaya kapag kayo po ay dadalaw sa mga Kristiyanong namatay, at tinignan niyo po sila sa kanilang coffin, you would just notice something, para lang silang natutulog. Kasi ang tawag sa Bible, ang mga Kristiyanong namamatay, natutulog lang. Can you say amen? Amen? Now, look at this from today's English version, para makita niyo po na yung ginamit ng NIV na asleep, tignan niyo yung ginamit ng ibang version. Very brutal. Very direct, very straightforward. Look at 1 Thessalonians 4:13 following verses. Our brothers, we want you to know the truth about those who have died. Oh, tindi, di ba? Straightforward, diretso. Walang euphemism. Died. But let me just service notice. In the original Greek, there is euphemism. Ang talagang nakasulat sa original Greek, hindi po died, asleep. Pero ang meaning ng asleep, died. See, euphemism ang tawag doon. Kasi, masakit na nga ang namatayan. Tapos sasabihin mo, patay na! O di lalo nang mas masakit. Ang tawag dyan, overkill. Kaya, kita nyo, kapag namatayan, hindi mo sinasabing, patay! Patay! Hindi. Nakatulog lang. Kasi mas magaang pakinggan? Yes. Tinatanong ko kayo, mas magaang pakinggan? Yes. Now, look at the next verse. Verse 14. We believe that Jesus died and rose again, so we believe that God will take back
with Jesus, those who have died. Today's English version po itong aking binabasa. Died believing in Him. Verse 15. What we are teaching you now is the Lord's teaching. We who are alive on the day the Lord comes will not go ahead of those who have died. Pretty consistent, right? Ang today's English version. 1 Thessalonians chapter 5 verse 10. Who, referring to Christ, died for us in order that we might live together with Him, whether we are alive or dead when He comes. Maliwanag. Sa today's English version and also other versions na hindi ko na po maipakita sa inyo, ang ginagamit po ay died. Pero ang NIV, and I believe also New King James Version, and other reputable version from the original Greek, asleep ang ginamit. Jesus used this euphemism when He told His disciples about the death of His friend. Sino po yung kaibigan ni Jesus na namatay? Lazarus. You know the story, John 11:11. After He had said this, He went on to tell them referring to His disciples, our friend Lazarus has fallen asleep, but I am going there to wake him up. Now, we understand well from our reading that this is euphemism. Kasi alam naman talaga nating namatay na si Lazaro. Pero yung mga alagad, hindi ito naiintindihan. Akala nila ay literal lang na pagtulog. Sabi ni Jesus, our friend Lazarus has fallen asleep. Sa Tagalog, ang ating kaibigang si Lazaro ay nakatulog. Pupuntahan ko siya at aking gigisingin. Sagot yung mga alagad. The disciples replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Kasi ang context nito, mayroong dumating na balita na si Lazaro ay mayroong sakit. Yun ang balita. Hindi po patay. May sakit. Actually, mga kapatid, nung dumating siya pagkalipas ng 4 na araw, patay na si Lazaro. At ang sabi ng mga alagad, Lord, kung siya'y natutulog, in essence, wag na natin puntahan. Wag natin gisingin. Para siya ay umigi. Kasi alam nyo, talaga namang ganyan ang payo. Pag hindi magandang yung pakiramdam, magpahinga ka, matulog ka, para maka-recover ang iyong body. His disciples did not understand euphemism. Jesus made it plain in the next verse. Look at verse 13. Jesus had been speaking of His death, but His disciples thought He meant natural sleep. So what Jesus did, next verse, so then He told them plainly, Lazarus is dead. Hello? He's dead. Got it? Sabi ng mga alaga, dead daw. Usap-usap sila. Hindi nila maintindihan. Pero sa totoo lang, tayong nakakaunawa, mas magandang pakinggan sapagkat pag ang Kristiyano namatay, nakatulog lang. Dahil merong alarm clock. Tutunog ang trompeta at gigisingin ang mga namatay kay Kristo at sila'y bubuhayin at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Shout amen! So, meron pong alarm clock. Itinakda ang Diyos. Yung mga natulog, gigisingin. May mga kamag-anak po ba kayong nakatulog na? Yes! Ang mga magulang ko po ay nakatulog na. Ang tatay ko po ay nakatulog na. Ang nanay ko po ay nakatulog na. And I'm sure, ganun din po sa inyo. May mga mahal kayo sa buhay na nakatulog na. Gigisingin sila ng Panginoon sa takdang araw.
Makikita natin silang muli. Oh, what a happy day! Come on, give him praise for that. What a happy day! Shout amen. So number 1, euphemism, asleep. Number 2, departure. Departure. Pag-alis. Alam po ninyo mga kapatid, tinawag ni Apostol Pablo ang kamatayang Kristiyano departure. I'm sure nakapaghatid na kayo ng mga mahal sa buhay sa airport na pumunta sa ibang bansa, either magtatrabaho ng matagal o kaya magmamigrate. Kung hindi man sa airport, baka nakapaghatid na kayo ng kamag-anak nyo sa bus terminal. Yung mga paiyak-iyak po kayo, pupunta lang dyan sa Pampanga. So, ibig sabihin ng departure, mula sa isang lugar, papunta sa isang lugar. Nag-depart. Philippians chapter 1, verse 23. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ. So, tinawag niya po ang kamatayan, departure. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. Between two places, pag sinabing departure from one place to another. Kaya po sa airport, pag nakita nyo po yung inyong ticket, pag inabot na po doon sa counter, meron pong tinatawag na ETA. Ano ibig sabihin ng ETA? Estimated time of arrival. Meron ding ETD. Estimated time of departure. So, meron pong nakalagay na time, estimated. Kaya po estimated kasi alam nyo naman na merong mga intervening factor. Pwede pong ma-delay ang flight, pwede ring ma-advance ang flight, mapaaga, at kumisan ma-delay. Pero mas madalas ang delay. Kaya minsan ay nagugulat ka na i-announce na yung inyong flight delayed ng 1 hour, minsan 2 hours. Yung iba po ay kinakabit pa yung pakpak ng eroplano. Kaya pasensya na, inaayos pa yung eroplano, kaya meron tinatawag na delay. 2 Timothy chapter 4 verse 6. The Apostle Paul writes, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure." What is that? Death. Tinawag ni Apostle Paul ang kanyang kamatayan, departure. Psalms 90 verse 10. The length of our days is 70 years or 80. If we have the strength, yet their span is but trouble and sorrow, for they quickly pass, and what? We fly away. We call it departure. Talagang nasa Bible ang kamatayan, fly away or departure. Kaya po ang buhay ng tao'y 70 at aabot ng 80 sa dahilan ng lakas. Now listen, you have to know this. I am telling you this not to scare you, but to prepare you. Mahalaga ho kasi nakahanda ang ating kaisipan sa katotohanan ito. Kapag 70 years old ka na, nasa pre-departure area ka na. Totoo po yun. Di ba sa airport, maraming procedure. Pero pag nakompleto mo na lahat ng procedure, dadaling ka na o pupunta ka na doon sa pre-departure area. Yung pre-departure area, yun po yung ilang hakbang lang, yung gate na. At nandun na yung eroplano. Yung eroplano, yun po yung fly away. Okay? Pag ikaw is 70, pre-departure. Pag 80 ka, boarding na. May diferensya po yung pre-departure sa boarding. Kasi pwedeng nasa pre-departure ka, pero matagal pa ang boarding. Maaga ka lang napunta roon, basa-basa, pakinig-kinig konti, kwento-kwento, hunta rito, hunta roon, lalo na kung may kasama ka, enjoy lang, relax lang.
Di ba? At yung iba, umiinom ng Bonamine. Bago sumakay ng salipaw-paw, para wag mahilo. Pero, i-announce naman, di ba? Kapag ka boarding na. So, sa makatwid, ay sasakay na. 80. Pag 90 years old ka na, sitting inside. Nasa loob ka na, nakaupo ka na. Pag 100 years old, flying ka na. Pero this is the clue. In any flight, meron po early or delayed flight. Listen, pwedeng ma-delay ang flight if you do healing bread every day. Amen! Can you say amen? Amen. If you do the healing bread every day. Dahil ang meron tayo sa bahagi ng buhay na ito, mga kapatid, ang katawang ito talaga magkakaroon ng natural deterioration. Pero mapapabagal mo ang deterioration. Mapapabagal mo, mga kapatid, ang paglabo ng mata, paghina ng tenga, at saka ang paglabo ng iyong kaisipan kapag lagi kang naghihiling bread. Because you are making a declaration sa kanyang mga sugat. Pinagaling na ako. Sa kanyang mga sugat, ako'y malakas, malusog, masigla. Shout amen! So maliwanag sa Bible ng kamatayang Kristiyano, number 1, asleep. Number 2, departure. Sa totoo lang, meron di po bang iyakan sa departure? Yes. Meron din. Pero hindi po yan matagal na iyakan. Sapagkat alam mo, magkikita kayo uli. Correct? That is what you call homecoming. Number 3, euphemism, homecoming. Ano ibig sabihin ng homecoming? Pag-uwi. Saan? Sa home. Obvious ba? Homecoming. Ibig sabihin, uuwi ka sa bahay mo. Kasi hindi ho ito ang bahay natin. Ang bahay natin ay doon sa kabila. Kaya ang ibig sabihin ng homecoming, uuwi ka doon sa tunay mong bahay. Let me show you the verse. Of course, the verse is the voice of God. 2 Corinthians chapter 5, verse 6, following verses. Verse 6, therefore, we are always confident and know that as long as we are at home in the body, meaning alive, we are away from the Lord. Verse 7, we live by faith, not by sight. Verse 8, we are confident, I say, and would prepare to be away from the body. We prepare. Look at this. We prepare to be away from the body, meaning dead, and at home with the Lord. That is where your real home is. Ang tunay mong bahay ay doon sa kabila. Kaya pag namatay ang Kristiyano, ang tawag po, homecoming. Masaya po ba ang homecoming? Yes. Naglalagay ba ng banner? Welcome. Welcome, Daddy. Welcome, Mommy. Welcome kung sino po yung mga umuwi. Masayang masaya, may handaan, may tugtugan, may sayawan. Yes. Everybody happy. Meron pong confetti. Ang saya. Alam niyo po, pag ang Kristiyano namatay, merong party sa langit. Sapagkat wini-welcome ng langit ang mga anak ng Diyos na umuwi sa kanilang bahay. Ang tawag sa atin ngayon ay mga estranghero or mga manlalakbay. Sa Ingles, tawag sa atin, strangers and pilgrims. Sa Tagalog, dayuhan at peregrino. Ano po ibig sabihin ng peregrino or pilgrims? Ibig sabihin, manlalakbay. So, ang dala mo, backpack, ikaw ay peregrino. So, walang naglalakbay na dala ang bahay. Kapag ikaw ay pilgrim, so ikaw ay maglalakbay, travel light. Mas magaang lang. Kaya huwag magsadong magdadala ng mga pabigat. Kaya kung naglalakbay tayo sa buhay, huwag mong pabigatin ang buhay. Huwag. Easy lang, yo. Easy. Peace, man. Peace.
Easy lang. Masyado mong pinabibigad, walang sama ng loob. Huwag kang magalit. Kung galit sila sa iyo, hayaan mo lang sila dahil sila naman nagkakarga nun. Basta sa iyo, hindi ka galit, masaya ka, sapagkat alam mo, pinagpala ka at pinaburan ka ng Panginoon. Amen. Lagi lang peace. Man, peace. Pag may kapayapaan ng isip, hahaba ang buhay. Alam niyo yung mga namamatay ng maga? Yung po yung mga bagabagang isip. Easy lang. Pumayapa ka. Hindi ka iiwanan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Relax. Travel light. Amen. Huwag ka magdadala ng mga unnecessary baggages. Kailangan magaang lang ang buhay. Laging masaya. Laging ngumiti. May problema, totoo naman. Pero sino bang walang problema? Lahat naman meron. Nasa advantage point nga tayo. Dahil meron tayong Panginoon na nagsabi sa atin, ilagak natin ang ating mga problema sa Panginoon sapagkat siya'y nagmamalasakit sa atin. Shout amen. 1 Peter chapter 1 verse 17. The Apostle Peter writes, since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. Anong payo po ni Apostle Pedro? Magaang lang ang buhay bilang mga estranghero. Makita niyo po yung mga strangers, wala silang maraming dala. Dapat magaang lang ang buhay. Lahat ng hindi para sa iyo, alisin mo. Lahat ng para sa iyo, ibibigay ng Panginoon. Amen? Look at 1 Peter chapter 2 verse 11. Dear friends, I urge you, as aliens and strangers in the world. Anong tawag ni Apostle Pedro sa mga Christian? Aliens and strangers. Kaya ang katabi mo, alien. O, tignan mo. Di ba? Now, hindi ko sinasabing mukhang alien. Walang ganyan. Huwag kang magdadagdag ng salita. Ang sabi ko lang, yan ay alien. Ano ba yung sabihin ng alien? Dayuhan. Minsan, merong ang airport kaming napuntahan. Pagka nag-abroad, ang nakalagay doon, pila ng mga aliens. Ibig sabihin lang, yung mga pumapasok doon, alien. Kasi kung hindi ka, listen, kung hindi ka mamamayan ng bansang yon, ang tawag sa'yo, alien. Kita nyo na? Kaya hindi tayo taga-mundo. We are not in the world. We are not of the world, rather. Hindi tayo taga-mundo. Though we are in, but not of the world. Can you say amen? Nandito tayo, pero hindi tayo taga rito. Kaya nga pinagtatawanan nila tayo. Kaya kinukutsa. Di ba pag nakakita ka ng alien, natatawa ka? Sapagkat grabe kakaiba yung tsura niya. Parang ET. Extraterrestrial. ET. Sapagkat iniisip mo, iba yung tsura. Bakit? Natatawa sila sa atin. Dahil tayo tumatawa kahit walang maraming pera. Sila ang dami ng pera, hindi pa makatawa. Libre ang tumawa. Libre ang tumawa. Sipin mo kung pati pagtawa may bayad. Maubos ang pera ni Brother John. Tawa na tawa po yan eh. Yan ang hindi mo makikita na hindi tumatawa. Dok, ganyan di po ba siya sa bahay? Talaga. Laging masaya lang, laging masaya, laging masaya, laging masaya, laging masaya. Shout amen! Bakit? Tayo mga strangers dito sa mundo na ito. Kaya, sa totoo, pag napapansin nila, bakit ganyan yung mga tao na yan? May pandemya na, nagsisimba pa. Samantalang yung iba, kahit walang pandemya, hindi nagsisimba. Ibang klase ka. Tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, kahit may problema, kahit may pagsubok, tapos sinabi, positive. Tuntua siya, positive. Bakit? Buntis na siya. Ba't di ka matutuwa?
Tatanungin ko kayo, ba't di ka matutuwa? Ang tagal niyang hinintay. Tapos ang result, positive. Matuwa ka. Sapagkat anumang sitwasyon na dadaanan mo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hindi ka niya pababayaan. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Ano po ang ating tunay na pagkamamamayan? Philippians chapter 3 verse 20. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there. Saan manggagaling ang Savior? In heaven. Await, look at this, a Savior from there, the Lord Jesus. Soon, and very soon, and even sooner than we realize, we will be joining God's family, our family in heaven. Magkakaroon ng homecoming, grand homecoming. Meron pong mga manakanakang homecoming, yung mga namamatay. Pero merong grand homecoming, yung po yung rapture. Yung rapture po, maramihang pag-uwi. Pero yung iba po, nauuna nang umuwi. Kaya ang payo ko, huwag kang mauna. Ha? Hintay-hintay, huwag mainip. Sabay-sabay tayo. Hindi na rin matagal. Tutunog na ang trompeta. At mapapasa Panginoon na tayo, magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Now let me show you from Ephesians chapter 3 verse 14 to 15 na mayroong pamilya ang Diyos na nasa dalawang lugar, nasa lupa at nandun sa langit. Yung mga nasa lupa, yung pong hindi pa namamatay o hindi pa na-rapture. Yung mga nasa langit, yung po yung mga namatay na at naghihintay po ng tinatawag na grand homecoming. Ephesians 3:14. For this reason, the Apostle Paul writes, I kneel before the Father, from whom his whole family, buong pamilya, his whole family, in two places. Number one, in heaven. Number two, on earth, derives its name. I believe this refers to church. Kasi yung church, dinerive sa kanyang pangalan. Kaya ang tawag po sa church is the Church of Christ. Yung church ng Panginoon ay mayroon pong nasa langit na at mayroon din pong nasa lupa pa. Yung mga bahagi na nandoon sa langit, yun po yung mga departed, yung mga umuwi na at nasa Panginoon na. Meron po ba kayong mga kamag-anak na nasa langit na? Meron. Meron po tayong mga kamag-anak na nandito po sa lupa. God's family, the Bible calls it, the church is called the family of God. Ephesians chapter 2 verse 19. Consequently, you, the Apostle Paul referring to the Gentiles, you Gentiles are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens with God's people and members of God's household. Ano ibig sabihin ng household? Family. Household is family. We are members of God's family. Nasaan po ang pamilya ng Diyos? May mga miyembro na nandun na sa langit, may mga miyembrong nandito pa sa lupa. Look at the NLT. I like NLT in this verse. So now, you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all God's holy people. Look at the last line. You are members of God's family. God's whole family. Ephesians chapter 3 verse 14. Part of the family of God is already in heaven, and part of the family of God is still on earth. The church of Christ. Can you say amen? Amen. Number one, the Bible calls it a sleep. Number two, departure. Number three, homecoming. And number four, commencement. Ano ibig sabihin ng commencement? Graduation. Ano ibig sabihin ng graduation? Awarding ceremony. Masaya po ba ang araw na yan o malungkot? Masaya. Masaya. Naalala ko si D.L. Moody, nung siya po'y malapit ng mamatay. Nagiiyakan yung mga mahal sa buhay doon sa loob ng kwarto. They were all crying. Nakita niya na nagiiyakan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa konting hininga na natitira sa kanya, ang sabi niya, please don't cry. Tonight is my coronation night. Hallelujah, amen. Tinawag niya ang kamatayan as coronation night. Commencement exercises awarding ceremony. 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 7.
The Apostle Paul writes, "For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for my departure," meaning death. Verse 7, "I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith." Look at verse number 8. "Now there is in store for me the crown of righteousness." Can you say amen? Amen. "The crown of righteousness which the Lord, the righteous judge, will award to me." When? On that day. What day? The day you die. The day you depart from earth and then you fly home to your eternal home in heaven. That day, the Bible calls it awarding day. Commencement. It is a beautiful day. Of course, may iyakan. You will cry. Plastic ka pagka hindi ka umiyak. Ang tawag sa iyo, orokan. Isang kaplastik ka nang sabi mo, hindi ka umiyak. You would cry. Iiyak ka. Dahil maraming mga memories, masyadong maraming memories na babalik, flashes of memories. Maalala mo yung tawanan ninyo, maalala mo yung mga biruan ninyo, maalala mo yung mga panahon na kayo ay magkasama. But inside your heart, there is joy because you know, yung mahal mo sa buhay, matagal na panahong naglingkod sa Panginoon, will step into that glory. And then you know, he or she will be very happy because she or he will be hearing the voice of the Master saying, "Well done, thou good and faithful servant. Welcome home." Welcome home. Amen. What a beautiful day. Hallelujah. What a beautiful day. He will say, "Welcome home." Kaya mga Kristiyanong namamatay, sila po'y tinatanggap sa langit ng mayroong malaking kagalakan. Lahat ng pagpapagod, lahat ng pagpapagal. Yung po bang hirap na hirap ka na, pero naglilingkod ka sa Panginoon. Now, listen, make no mistake about this. Heaven is not a reward. Heaven is a gift. Pero lahat ng pinaglingkod mo sa lupa ay mayroong katampatang gantimpala. Pagod, oras, matapat na pagbibigay. May nagtanong sa akin, "Bishop, pupunta pa rin ba ako sa langit kahit hindi ako mag-tithes and offering?" Sabi ko, "Sure, you will still go to heaven and you will go there faster than you realize." You will go there. Ang pagpunta sa langit walang kaugnayan sa ikapo. Pero ang matapat na pagbibigay ng ikapo, recorded in the book, and God will reward you handsomely. Iba pong reward, ibang gift. Nililinaw ko po yan sa mga nanonood sa broadcast. Ang pagpasok sa langit ay hindi premyo ng iyong paglilingkod. Ang pagpasok sa langit ay regalo ng tinapos na gawa ni Kristo. Heaven will be our final home because of the grace of God. Heaven will be our final home because of the finished work of Christ. Amen. However, our service to God will always be accounted for. Hindi ho yan lumalagpas sa paningin ng Diyos. Pag tinignan mo yung wallet mo, konti na lang ang laman. Pero binibigay mo pa rin ang para sa Panginoon. Hallelujah. Hirap na hirap ka sa schedule. Pero meron ka pa rin panahon para pumunta sa bahay-sambahan. Talento, talino, galing, husay, ikinocontribute mo, ibinibigay mo sa gawain ng Panginoon. Ito yung kaya kong gawin, kaya kong tumugtog, kaya kong umawit, kaya kong gumawa ng mga bagay-bagay na pwede kong may paglingkod sa Lord. Talino, husay, galing, itong aking pinag-aralan. Pwede kong kumita ng malaki pagka ito ginamit ko sa labas, pero I want to use it for the kingdom of God. Thank you so much. Sa mga may talento sa pag-awit, sa mga may talento sa pagtugtog, talento sa pagtuturo, pamumuno, pangangasiwa, lahat po yan, gawin nyo ng may katapatan, sapagkat pag dumating ang dakilang araw na tayo po'y mapa sa Panginoon na hindi po lalagpas sa paningin ng Panginoon, mayroong gantimpala. Shout amen! 5 biblical euphemisms of Christian death. Number 1, asleep. Number 2, departure.
Number 3, homecoming. Number 4, commencement. And let me close. Number 5, promotion. Ano ibig sabihin ng promotion in a higher position? Pag namatay ang Kristiyano, pwede mo sabihin, my dad just got promoted. Wow! Ano ibig mo sabihin? Na-promote ang tatay mo? Oo, patay na siya. Ang tanong, ano mas maganda pakinggan? Namatay o na-promote? Okay. Nasa Bible, ang kamatayang Kristiyano, promotion. You got promoted. Bakit? Na-promote ka. Una, bago ka namatay, meron kang mortal body. Ang ginagamit mo lang, healing and health. Pero pagka namatay ka, you got promoted from a mortal body, you will be given a immortal body. Glorified body. Philippians chapter 3, verse 21. May promotion? Wala. Meron. Ang bahay, ang katawang ito, ang tawag po sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, letter A, ang tawag dito, tent, tolda. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 1, letter B, pag tayo po ay sumakabilang buhay, bibigyan tayo ng building. So anong mas matibay? Tent or building? So kung nakatira ka sa tent, tapos lumipat ka sa building, may promotion? You got promoted. Okay, next time. Next time. Pag may mga mahal sa buhay kayong mananampalataya na namatay, pwede mong impose, my father just got promoted. Makita mong comment, congrats, 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 congrats. Dami, congrats, congrats, congrats. Tapos, may nagtanong, ano nangyari? He just died. Why? We're speaking the Bible language. The Bible language, Christian death is promotion. Bakit promotion? Kasi mula sa katawang namamatay, bibigyan ka ng katawang hindi na mamamatay. Katawang hindi na magkakasakit. Katawang hindi na manghihina. Katawang hindi tatabla ng virus kahit walang vaccine. Amen? Glorified body. A body that will never die but lives forever. Can you say amen? Tawag natin dyan, physical promotion. Another one is what we call material promotion. Na bakit po merong material promotion? Dahil dito sa buhay na ito, sabi ng Bible sa 2 Corinthians 8:9, you are made rich. Pinayaman tayo ng paghihirap ni Kristo. Maliwanag po ba yan? Siya bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa atin, upang sa kanyang paghihirap tayo yumaman. So here on this side of life, we were made rich. But when you die, you pass through, and you enter that pearly gate, and you walk on that streets of gold, and then you live in your mansion, you got promoted because here you are rich. In the next life, you are super rich. Malaking pagkakaiba. Dito mayaman ka, doon super rich ka. Dito hindi ka pa super rich. Hindi po. Huwag mo lolokohin ang sarili mo. You are rich, pero hindi ka super rich. Why? Tignan mo ang bahay mo. Yan ba ang bahay ng super rich? Tignan mo yung sasakyan mo. Tignan mo yung tsura mo. Yan ba yung tsura ng super rich? Hindi ka pa super rich dito. Don't kid yourself. You are not super rich here. Pero you are not poor either. Hindi ka rin mahirap. Hindi rin ako pulubi. Ako'y pinagpala, pinaburan, mayaman, pero hindi super rich. Because meron distinction yung life here and in the next life. In the next life, you become super rich. Dahil sabi sa Bible, John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Kaya kung dito nakatira ka lang, sabi mo ng malaking bahay, pero hindi yan tatalunin yan, ang bahay mo sa langit. Sa langit may mansion ka. Pearly gate. Sipin mo kapatid, ang pintuan, pearl. Dito kapilasong perlas galing sa silanganan. Pinag-aaway. Doon, pintuan, perlas. Kalsada, ginto. Now, let me show you the verse, because the verse is the voice of God. 1 Peter 1:4.
And so we look forward to possessing the rich blessings that God keeps for His people. Meron siyang inilang kayamanan para sa kanyang mga anak. He keeps them for you. Where? In heaven. Hindi dito. Doon. Pero huwag ka munang pumunta. Bawal mainit. Relax. Pag dumating na yung araw na yan, huwag kang mauna. Sabay-sabay tayo sa pagtunog ng trompeta. Mapapasa Panginoon tayo magpakailan-kailan pa man. Shout amen. Here on earth, you are rich. In heaven, you will become super rich. Where they cannot decay or spoil or fade away. Yung kayamanan doon, hindi po mananakaw, hindi kukupas, hindi maluluma, at kayamanan magpakailan-kailan pa man. Number 1, physical promotion. Number 2, material promotion. Number 3, complete promotion. Dito po, nung ma-born again ka, na-promote sa'yo, espiritu mo lang. Kaya yung espiritu mo, 1/3 of you got promoted. Kaya yung espiritu mo, perfect na. Sabi ng Bible sa Ephesians 4:24, to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. 1 John 4:17, you are like Christ. So yung born again spirit mo, na-promote na, perfect na. Pero yung soul mo, hindi pa. Kaya sabi ng 2 Corinthians 3:18, our soul is being transformed. Nasa process ng promotion ang ating soul. Our body will be promoted soon and very soon. When we see Jesus, we will be given a new body. Sabi sa Bible, itong katawan na ito, mga kapatid, ngayon, dumadaing tayo. 2 Corinthians 5:2, dumadaing tayo dahil nararamdaman mo, aroy! Aray! Aray! Ang tawag dyan, bowels of pain. Bakit nagabi sa bowels? Aray! Aray! Ari! Aroy! Aroy! Grabe na yung pag-aray-aray mo. Tawag dyan, the bowels of pain. Grabe. Bakit? Kasi ang katawan mo nagde-deteriorate. Listen up. In the next life, you will have a complete promotion. Not only spirit, listen up, not only soul, but also the body. Pag ang tatlong ito na-promote, ang tawag dyan, complete promotion. I'll show you the verse. 1 John 3:2. Dear friends, now we are children of God. What are we now? Children of God. And what we will be has not yet been made known. But we know. Do you know this? Do you know this? But we know when He appears, referring to the second coming, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Dalawang paraan mo makikita ang Panginoon. Either abutan ka ng buhay at abutan ka ng second coming. You will see Him. Or, kung ikaw ay mauna, tawag ng mundo na matay ka, pero ang tawag ng Bible, ikaw ay nakatulog, ikaw ay nag-depart, ikaw ay nag-homecoming, at ikaw ay napasa Panginoon na, you will still see Jesus face to face. And the Bible says, we shall be like Him. Spirit, soul, and body. Ngayon po, our spirit is already like Jesus. 1 John 4:17. Our soul is in process becoming like Jesus. 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Our body will soon be like Jesus. We will be given a new body. Philippians chapter 3, verse 21. The body that will live forever and never die. Can you say amen? Amen. Palakpakan si Lord. Hallelujah. Come on, let's see them again. Keep in mind that we, believers, when we die, when Christian dies, we got promoted. And this promoted life is so much better compared sa life natin dito. Number 1, physical promotion. Physically, you will never die.
you will live forever. Number 2, material promotion. You will become super rich in the next life. Number 3, complete promotion. Spirit, soul, and body. Now, let's see them again. 5 euphemisms. I want us to read this out loud. Malakas, sabay-sabay. 5 euphemisms na ginamit ng Bible in order to teach us what the Bible calls death. Anong tawag ng Bible sa kamatayan? Ready? 5 biblical euphemisms of Christian death. Number 1, asleep. Number 2, departure. Number 3, homecoming. Number 4, commencement. Number 5, promotion. Mas maganda bang pakinggan yan? Kaysa sabihing siya'y namatay. That is why the Apostle Paul was not afraid to die. Because he understood well what it is to live and die for a believer. Remember Philippians 1:21? For to me, to live is Christ, and to die is gain. If you are afraid to die, you are not ready to live. One last verse and I'm done. John 11:26. Jesus said, whoever lives and believes in me will never die. What is the big idea? In Christ, I will live forever. In Christ, there is no death. In Christ, there is no death, only life. And life everlasting. In Christ, we will never die. In Christ, I will live forever. What is the big idea? In Christ, I will live forever. One more time. In Christ, I will live forever. In Christ, I will live forever. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the blessed opportunity to receive Jesus today and be saved. Hindi aksidenteng napanood mo ang broadcast na ito. But if you want to be saved, soon and very soon, kakatok ang kamatayan. Pero hindi ka na dapat matakot sa kamatayan sapagkat dinaig na ni Jesus ang kamatayan at pag tinanggap mo siya sa iyong puso, meron kang buhay na walang hanggan. Taas po natin ang ating dalawang kamay. Samahan po natin ang ating pong mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito na nais tumanggap sa Panginoong Jesus. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala ko po sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, tayo po magsabing Amen. Ano po ang big idea? In Christ, I will live forever. Kung tinanggap mo ang Panginoong Jesus sa iyong puso, congratulations, you will live forever. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y darako sa gawain po ng banal na komunyon. Let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayun din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating pong dalawang kamay.
At sumunod po tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan, sa mensahe ng biyaya, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Minsan pa sabay-sabay, malakas. Ano po ang ating big idea? One more time. In Christ I will live forever. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with a message of full grace. And from the bottom of our hearts, we say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community at EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcement. Stay safe, stay blessed, stay connected. Always remember, in Christ, you are Charito!